Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tagwala ko sa pangan nga Jacon. Hingkod ang pangidaron. Taga Hitafi Bohol. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gihatag diri nako sa akong apuhan. Aron inyong masabtan, sugdon ko sa sugilanon sa akong apuhang babae nga naminyo pa og laing byudo human mabiyuda. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ma? Magminyo ka pag-usap? Nga naman di ay Esther. Dili na ba di ay mahimo nga byuda naman ko? Kinsa mo sa taon nang imo minyuan mauy, nga senior ka naman. Byudo sabsama nako nga byuda. Og huwag mong ismulin ha, Esther. Siman nga byudo kining akong pamanhunon. Uy, mama sad, uy, pabadlong man. Og wa ka ma-senior, wa sa ka magunaw nagminyo usab. Wa sabi pinuangan ng kana ma. Oy, kung sagot tayo binuangan ba? Nga, gipangwarta lang ko? Hoy, Esther, sultihan ti ka. Mas kwartahan pa ni nako, uy. Kay siman good ni. Og gusto nang manaog sa barko, og settle down uban ako. Mao gisultihan ta lang ka, agi pananghid sad nimo nga magminyo nako. Og diri na may magpakasal sa civil ni Franco sa Manila. Oh, Franco? Mo di pa nga sa imong pamanhunon ma? Ha? Di magkatuo si Esther nga imong anak. Maulagi. Daan na to siyang wa mo tuo. Di ang akong gisultihan nga mahinigog man ako. Og plano na natong magpakasal. Aron mo tuo ang imong anak, magpakasal dayon ta dinhi sa Manila. Di na ko kapaabot nga kinahanglang mauli pa ta sa inyo sa Bohol o sa ta magpakasal. Di pa man sa ta kalarda dayon padung sa inyo kay daghan pa kong asikasuhon dinhi sa Manila sa akong retirement. Pero magpakasal niya ta og usab sa simbahan ng Giyod sa inyo dito sa Bohol kon mahumanan ako kining akong asikasuhon dinhi sa Manila. Congrats inyo ma, Tito Franco. Thank you. Uy, unsay Tito God, unsay Tito Franco, papa na Esther kay bana na ko si imong mama. Papa Franco di ay. Hay, mas may pas mama kay giseryoso gyud. Unya, gipakas lang gyud nimo pa. Mao gyud na. Dili parehas na nakapamabdos nimo nga gibiyaan ka lang samahan ni Jacon nga imong anak. Ay, mama san uy. Kaako pa magpanukma sa akong kapalaran sa adlaw siyang kasal. Ay, husto na mo ni ana, oy. Kay nagpaabot na nato ang atong mga bisita, oh. Hala, adto na ta sa resepsyon sa atong kasal, Susan. Ay, kapoy man sa diay ning magpakasal nga may mga edad na ta ini. Ay, di parehas ka ni Adto. Sa gikasal ko sa imong amahan Esther, mga bata-bata pa ko ni Adto. Kaya pa na ako og entertain sa mga bisita. Ay, okay naman na uy. Gipasabot ka naman sa imong mga bisita nga mga paryente sa nato. Nga nipaway ka na. Ug to ay na mauli na. Kung may daw mga bring house. Maayo noon. Tuod ay Esther. Nahisgutan na mo ni Franco ang imong anak nga si Jacon. Ha? Kaya nga naman di ay ma. Kay dili naman gyud may mga anak ni Franco. Plano na mo nga amo siyang sagupon. Ha? Kami nalay buhi ni Jacon ba? Anhin na siya na mo. Aron may bata ming kauban din hisabay. Nga may atimanon ming bata din hisabay. Nga murag mao'y among silbing anak. Total, wa man ay amahan bata. Wa na milaing pananghiran, gawas nimo.
Ma, Ug ikaw, padayon sa imong kinabuhi. Pangita og trabaho. Kay murag nagapos ka na sa pag-atimanan ng imong anak. Panarbaho, Esther. Basin pa di ay, makakita ka og seryosong mga mahan ni Jacon. Sa pagkakaroon, ari lang una namo si Jacon, haba? O kaya kabala ka. Isipon na mong anak ni Franco ang imong anak. ma. Gabay pa kay ko dihang naminyo pag-usab ang akong lula nga byuda. Sa usa sab ka byudo nga siman. O kay di naman sila makaanak, gisagop ko nila. Sila ang miatiman ako og iisip nga ilang anak. Hangtod nga bidako ko og namatay ang nabana ni Mama Susan nga si Papa Franco. Nagtahod na lagi ko nila og mama og papa nila kay sila naman ang namatan akong mga ginikanan. O karon kay dako nako, ako na sab ang miatiman ni Mama Susan nga tiguwang na kaayo. Magpangidaro na karon siya og 90 anyos ang akong apuhan nga mo'y nagpadako nako og giisip nako matuod na inahan. Ug unya, Jacon, kuha ara ang mga papilis nako sa yuta sa akong kaban. ha? Nga naman ma. Karon nga tiguwang na kaayo ko dong. Ako kining ihatag nimo. Ha? Unsay buot nimo ipasabot ma? Giisip na tingang anak sukad sa gamay ka pang bata. Kaya ko na nag-atiman nimo. Ug hangtod karon nga dako ka na. Ug ako na sad ang nagkaluya. Ikaw na usab ang mag-atiman nako. Ikaw ang nag-atiman namo ni Papa nimo Franco sa among katiguangon. Maong deserving ka nga ikay manunod aning yuta nga among napalit ni Franco sud sa among kaminyoon. Mao nga tagui ang mga papili sa yuta nga akong ihatag nimo. Ma. Mao ba? Mao lagi ma. Lain na maginig sinultihan si mama. Mura man siya nanugon. Gipahipusan pa niya nako gani ang mga papili sa yuta. Ay, tumani lang na Jacon. Ayag supaka. Kay kanila ba magkatiguang sa pagkasaputon. Hipusan na ng mga papeles ngayang gihatag nimo. Kay mahilongdog na sad naaw, mangita na sa dunya na. O ma. Pamina ko ma. Oh, bago ka pa ang naabot. Kinsa man da itong nagkagulkol sa imong kwarto ganida. Ha? May misa ka sa kong kwarto ma? Diha ka na ma. Oh, kagubot sa kong kwarto. Gisa ka gidinig tao? Sa may tuyo din eh. Oh, abli na ang aparador nga gibutangan ko sa mga papili sa yuta ni Mama. Oh, dili. Wala mga papili sa yuta ni Mama Susan din eh. Wa ko na gyud makita pa ang mga papili sa yuta ni Mama. Kinsam kay na interes sa pagkuha adto. Mura bang dunay naggabas sa mga kalubihan? May namutulog kahoy sa mga yuta. Kinsam ka? Magsusi ko. Hulong! Hulungan yan yung hulungan! Pag na nyo ang chinsube, kaya di ba daw ang sulti ni ikaw, Juan Jacon? Paga!
Sa tuyo pagkutana ako, gaw jakon. Kinsa naghatag ninyong pagtugot nga mamutol mo glubin ining akong yuta? Si Yuta. Ako na karon gaw jakon. Kaya ako naman yung napalit sa anak mismo si yung Papa Franco nga si Diego. Unsa? Ang anak ni Papa Franco ang nagbaligya nimo ani. Si Jigo anak sa akong step grandfather nga si Papa Franco. Sawa pa sila maminyo sa akong apuhang babae nga si Mama Susan. Siya ang nagbaligya sa yuta nila ni Mama nga akong apuhan. Ug karon ra ba papahawaon nami sa akong igagaw kay siya naman kunitag iyan ini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, napalit ang maong yuta sud sa kaminyoon sa akong byuda nga apuhan ug sa iyang ikaduhang bana nga byudo usab nga usa ka siman. Apan ang titulo sa yuta nakapangan sa akong step grandfather. Matawag ba nga conjugal property nila ang maong yuta? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan ug sa akong step grandfather kay sila man ning nagbuhi nako sukad pas gamay pa ko. Ug ako na sab ang miatiman nila sa ilang pagkatigwang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilang yuta kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papilis aning yuta? Ikatulong pangutana, gisaka ang among bahay ug nawa ang mga papilis sa yuta nga akong gitaguan. Ug nabalitaan na lang nako nga gibaligya na sa anak sa akong step grandfather ang yuta. May katungod ba siya sa pagbaligya ini? Nga buhi pa man ang akong apuhan nga ikaduhang asawa sa iyang amahan? Balido ba ang iyang pagbaligya? Ikaupat na pangutana. Ang titulo sa yuta nakapangan sa akong step grandfather. Pwede pa ba kini nga matransfer sa pangan sa akong apuhan nga maoy iyang asawa kay buhi pa man ni karon? Apan 90 anyos na. Unsaon nga maligal ang paghatag sa akong apuhan ining yuta diri nako? Ikalima og katapusan. Ingon sa akong igagaw nga nakapalit sa yuta, nga wa na kunoy katungod ang akong apuhan sa yuta kay iya na kining napalit sa anak sa bana sa akong apuhan. Ila ra ba nga gipamutol ang mga kahoy? Unya, papahawao nami. Asa man kumuduol nga dili sila makayano-yano sa pagpapahawa namo? May paagi ba nga mabawi ko ang maong yuta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jakon. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Kinsa nay mga naay problema sa ilang mga katigayunan, sa ilang relasyon, sa mga legal documents nila baka ha, or naay mga personal nga mga problema ay ipadala na inyong mga suwat diri nako, diri sa ato ang stasyon dinhi sa DYHP diri sa Cebu tungod kay ang ato ang mga scriptwriters naghuwat ra gyud na kung kang kinsa na pong suwat ang sunod mahimuan og drama sa kahanginan. Of course, ako ang partner si Dr. Obra maunay tighatag sa ato ang mga tambag kabahin sa inyohang mga pangutana nga may punto medikal. Dr. Masrene Obra, no? Ato ang letter sender gikan sa Hetafe, Bohol! Si Pabejud kayo ta sa Bohol. Hello! Ug maayong pagpaminaw sa tanang mga Boholanos din ha. Sa amin ako pagtawag yangan. Hakon, Jakon, no? Moingan sa ato ang letter sender for today. Ipadani niya sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Kabahin ni sa katong naminyo pag-usab ang iyahang biyudang apuhang babay nga si Susan ngadto sa usa na sad ka biyudo nga siman nga si Franco. Gisagop si Jakon sa magtiayon kay di naman sila makaanak. O giisip nga ilahang anak gani mamagpapa ang iyahang tawag sa iyahang apuhang babae o sa iyahang step nga grandfather. Mao na kini nagpadako og nag-atiman niya og dihang nangatiguang na ang iyahang mga apuhan, no? Siya po'y nag-atiman na ay napalit nga yuta ang iyahang apuhan sulod sa ilahang kaminyoon. Nakapangalan ang titulo sa iyahang step nga grandfather. Namatay ang iyahang katong step grandfather sa age 90, taas-taas pong kinabuhi. Gihatag sa iyahang apuhan niya ang titulo sa yuta. Kay lagi, iyan ako nuning ipasunod. Kay giisip naman nilang anak, apan,
Gisaka ang ilahang balay og agoy nawa ang papeles ug nahibaw-an na lang niya nga nabaligya ang maong yuta ngadto sa iyahang igagaw. Ung ang nagbaligya kuno ini mao ang anak ni Franco, sawa pa sila magminyo ni Susan. Namutol na karon sa mga kahoy ang iyahang igagaw o giingnan sila nga papahawaon na sila sa yuta sa iyang igagaw kay iyan ang igagaw ang tag-iya. Medyo complicated ang storya pero ato ning paningkamutan nga atong tubagon. Unang pangutana, napalit sa maong yuta. Napalit ang maong yuta sulod sa kaminyoon sa ako ang byuda nga apuhan ug sa iyang ikaduhang bana nga byudusad nga usa ka siman apan ang titulo nakapangalan sa ako ang step grandfather. Matawag ba kini nga conjugal property maong yuta? The answer is yes. Matawag siya nga conjugal property nilang duha. Kay sila may managtiayon and kay nangabiyudo man silang duha, therefore, ang iyahang biyuda, naminyo silang duha. Okay, kung wala sila separation of properties, tungod kay minyo sila before, dili sila conjugal. Tungod kay naminyo sila before, naa sila'y kaminyoon before, kato conjugal to ilang first marriage, no? Karon, kaning ilaha, basta second marriage manggod, it's usually complete separation of properties. Pero, kung ma-prove ninyo nato nga ang pagpalit ana o ang kwarta nga gigamit, kwarta nilang duhang managtiayon, pwede nato maingon nga co-owner sila of the property. Pero nga nagpanganra na sa iyaha tong exclusive property. Pero, na ako'y dakong pero, nga naman, pagkamatay ni Franco, si mama ni mo, Susan, nahimo mang iridero niya sa iyahang exclusive nga property. Meaning, naa siya'y bahin o pwede siya makapanag-iya sad og bahin pud anang yutaa. In fact, no, kung naay anak ang iyahang nasilwa, man sila anak sulod sa kaminyoon, siya mo'y maka-irider o maka-panunod anang maong yuta. Kung naato'y mga anak sa unang kaminyoon, pwede po to sila makabahin, pero kanimuhang asawa, kay legal wife man, ang imuhang tiya kani si Susan, pwede ni siya nga makabahin o makapanag-iya atong yuta. So di pwede masulo. Okay? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan ug sa akong step-grandfather. Kay sila naman ang nagbuhi nako, sukad gamay po ako, ug ako sad ang nag-atiman nila sa ilahang pagkatiguang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilahang yuta? Kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papeles aning yuta. Sadly, no? Kaning akong tubag, gustuhon ko man nga itubag according sa inyong gusto, pero ang akong tubag limitado gyud ha, sigon sa mando sa balaod. Ang balaod manggod nag-ingon nga ang naay katungod nga manunod sa kabutangan sa usa ka taong ni panaw na is kanang gitawag natong legitimate ug legal heirs. Legal heir gani asawa, unya manaog ta kung naay anak ug way anak musakatang nagbuhi pa ba ang ginikanan or wa na. Kung way anak, way ginikanan, so way tagnaog basin naapay apo. No? And in your case, wa manggod ka na legally adopted, no? Wa manggod ka na legally adopted by your unsay tawag nimo ani, wa ka na legally adopted sa imuhang lolo ug lula. Way papel nga mapakita nimo nga sila imong ginikanan, maski pag gitratar gyud kanila gyud, no, in truth and in fact gitratar kanila, so wala gyud, dili gyud maglisod gyud ta. Ikatulong pangutana, gisakah ang among balay ug nawala ang papeles sa yuta sa akong gitaguan ug nabalitaan na lang nako nga gibaligya sa anak sa akong step-grandfather ang yuta. May katungod ba di ay siya pagbaligya ini nga buhi pa man akong apuhan ang ikaduhang asawa, balido ba ang iyang pagbaligya? Muna akong giingon, no, sa imong unang pangutana ako manggutong gitubag nga while dili siya conjugal, pagkamatay sa imuhang apuhan ni Tatay Franco, si Nanay Susan na ay katungod nga manunod anang yutaa. Kauban of course aning iyahang
aning iyahang anak kanang imuhang igagaw. So dili pwede nga si kisay nagbaligya aning iyahang yuta katong imuhang igagaw. Dili pwede nga siya lang ang mo baligya ani kay dili raman siya ang naay katungod ana, no? Apil man ang imuhang lula. So dili gyud to valid ang iyahang pagbaligya. Kaupat o katapusang pangutana, ang titulo sa yuta nakapangalan sa ako ang step-grandfather. Pwede pa kining matransfer sa pangalan sa akong apuhan, nga mo'y iyang asawa, nga buhi pa karon apa 90 years old na. Unsaon man nga maligal ang paghatag anang yuta, diri na ako, okay. The step is this, kung pananglitan na ay mamatay, na ay yuta, no, nga gipanag-iya, di man gud na mabaligya, di po na niya pwede mabalhin ang titulo, kung dili mo execute anang gitawag na extrajudicial settlement of estate. Unsa man ning dokumentuha? Kaning dokumentuha mao ni document nga magpatapok sa tanang mga legal ug mga sumusunod anang yutaa, in which case ang imuhang lola ug katong imuhang igagaw ang anak sa imuhang step nga grandfather, no? Tanawon na to, kung napabasad sila laing anak, kung ranting sila rang duha, silang duha ang mo-execute anak. Ang kanang extrajudicial settlement, usa na ka dokumento wherein ang katong mga legal heirs mo-execute ug musulti ug musaysay nga sila ang legal nga sumusunod sa mikanhing Lolo Franco, ni Tatay Franco. Pagkamatay ni Tatay Franco, mupamatuod pud sila nga si Tatay Franco wa ni utang. No, namatay ni siyang way utang o pagkamatay niya mauni ang mga katigayunan nga nahabilin niya. Number 1, kanang inyuhang katong maong yuta. O kana pod more importantly mo nang mintag settlement kay dinha nila isuwat kung unsaon nila pagbahin-bahin ang mga nahabilin nga mga kabtangan or unsaon nila pagbahin-bahin ang katong yuta nga gibilin sa namatay. Og base ana mobayad tas buhis og dinha pa itugot no sa gobyerno ang pagbalhin anang maong titulo. Dili gani na mabalhin ngadto, di man ka makapabalhin kung dili ka mo execute sa extrajudicial settlement of estate ug mobayad sa buhis. Maglisod sa kagbaligya, di gyud pud na nimo mabalhin kung wa tong mga dokumentuha. Kay wa pa man kay katungod. Di po na nila maparehistro. Samot na nga kung nikawat tong maong yuta, basin ang yuta, ang titulo sa yuta, basin po nang nagkawat ato, imura po ngigagaw, gisaka, no? Di mang dito niya po mabalin. So, dili valid nga naman, kay ang magbaligya, kinahanglan na ay katungod sa pagbaligya. Ang imong igagaw, partial raman ang ihang katungod, kay dili man siya ang full owner. Kay ang imong lula, dapat co-owner man anak nga property. So, dili gyud to valid. Now, kinahanglan ninyo gukdon mo, file yun mo, I think kinahanglan yun mo adto og abogado, na may daghang abogado din no, sa Hetafe para mo konsulta mo. Pwede man ka mangayog certified true copy na lang usa sa yuta, sa titulo sa yuta, ngadto sa Registry of Deeds, para mastudyuhan o klaro o matanaw pod sa imuhang lawyer kung unsay ilahang legal remedy. Kay kung pananglitan mabawi na ninyo ang yuta, akong suggestion is mo execute na lang either deed of donation or deed of sale ang imuhang lola para mabalhin na dinha sa imuha ang iyahang bahin ngadto sa ang bahin sa yuta. Okay? Mga sukinti paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuwang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o mayong adlaw. Mana so sa ka. Mayong adlaw sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminaw niining sikat na kayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Dodge. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong tampo, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, If I Keep My Heart Out of Sight. Your goodbyes are somewhat RMN Drama presents Handumanan
So sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Bunga, Toledo City. Ang ato matatampo, nagdasingan nga dudes. Ngano sa'yo man ka magbauli ron? Hindi mo ka magpaabot na ko. Papauli-on lagi ko sa'yo ni Mama. Kaya doon naman ko na may bisita. Bisita? Sakin sa man. Di mahimo nga muadto ko sa inyo. Aron, mahimamatad na ko ang inyong bisita. Pamilya na sa ko ninyo. Oh, Muadto ko sa inyo, ha? ikaw ba? Sobraan na sa kaka-feeling at home sa amo, ha? Uya para ba ta? Dili pa ta magtiayon. Nga naman di ay. Dawat naman ko sa imong gidikanan. Mahimo ba? Not this time. Sa gikaingon ko na, wa ko masayod kung kinsa ang among bisita. Mao nga, ayaw na lang una pag-apil-apil, okay? Maayo kay sayo kang ni pauli ron. Ay, naglata akong tiil sa baboy para sa panihapon. Ug nakapangayo sa kong sili ko likot sa silingan. Mao nga labing siguro ganahan kag yung mukaon ron. Ngano man ka? Kalawom gud nimo panghupaw. May problema ka? Waban ma. Ikapoy lang ko gikan sa trabaho. Busy kay sa tindahan. Magpahuwayan ako ma. Kung andam na ang panihapon, kawalan ko, ha? Nahala, sige. Kay mao pa masay paglunod na ko sa tiil sa baboy. Latan ko pa man to. Okay ba? Pukawalan ko niya ko. Ngano mo ko eh? Murag, di magiging ko mahimutang. Gusto ko matug, aron marelax ang akong hunahuna. Pero, lain na akong gibati. Ngano kang, wa may kupatuan ni Rindin sa ila. Makapahipong kayo. Di man yung timingon na ni. Basta na-event sa ila. Present gid ko permi. Pero karon, dili ko pwedeng wadto. Si kinsa gid day ka ang ila bisita. Kinsa ka? Ngano man ka, Dudsoy. Timi-timi ka man sa pagkapon. Sa madwa ka ganahis akong giluto. Oh, mama eh. Inahan mo eh. Pero murag busog palagi ko ma. Mao nga wapo ganay mo kaon. Mao ba? Ay sige lang. Bilan talang unya kaugsudan. Kay kung ganahan ka ng mukaon, may makaon ka pa. Salamat ma. Ay, barog na lang diha. Lain ka ayaw nga mag-apong ka sa grasya nga magtungo. Magkagaba ra ba na? Daon saman ka, uy. Pura magdako kay kag problema. Oh. Nag-away mo si Rinrin? Ha? Away good mo. Wow eh. Sige ma. Mubarog na ako. Excuse ma. Hindi ako gawa sa iyang rin. Magpahipin ako din eh. Hindi lang kumuha ito sa iya. Igo lang kung magsusi kung kinsa ang bisita. Si Rene marong kusog yung di katawa. May lang tingog. Tingog sa lalaki nga kusog siya kayong nikatawa. Murag lingaw pa sila. Hoy! Uy! Lisa! Ikaw mga din eh. Nagpakurat mga. Nagunsa ka man ko na din eh. Mura ka mag si James Bond nga. Nagupo-hupo din eh, uy. Kasi kag buang. Ngayon ang tingog mo. Nagunsa ka din eh, uy. Anong makamulaho sa ilang rin? Ha? Gusto. Nibawon ako. Nibawon ako kung nanuwa ka mo adto. Gets na nako. Tinaamo ko ng ex ni Renren, no? Kauban ng parents iyang ex. Kay suod ba ang pamilya ni Renren o sa iyang ex?
Oh, Mao di ay, nga wa ka mo adto. Dili tingali ka makagwanta kay magsalos magid ka. Bisagon saon. ang ginikanan ug ang ex ni Rendin ang ilang bisita. Oh, hala. Uy, wali ka mahibaw? Uy, sorry ha. Sige, ito na ko, uy. Nagpasa na ko na. Hindi ka na, ha? Ex ni Rendin ang iyang kaupan. Ug lamay kay silang likatang. Laginas kong gibati. Mura magikumot ang akong dugan. Sakita, uy. Cool off. Naki-cool off ka na ko. Oh, may gusto lang kong tugaron sa akong kaugalingon. Oh, Oo, ako makigbuhat ni mo. Cool off lang. Space lang akong gipangayo. space. Yan naman. Naglibog na ka? Kung si Kinsay mo piliyon. Ako ba? Kanisaw ni mo gikan sa kasakitan nga gihatag ni mo sa imong ex? Di pa magdusan ka niya? Unya iya kang gibiyaan? Ibong ka no? Kung ano na hibaw ko. Dudes, Umayo na lang gani nga nakuha ang imo untang gisabak. Kay kudwa pa, inahan ka na untaron. Apan dili asawa. Aw sa man? Nagbalik na mo? Mao nga nakig-cool off ka na ko? Nagbalik na mo? uwa may magbalik. Ni ato lang siya sa bahay kauban ang iyang ginikanan. Kaya daan na pa yung untang suod ang among pamilya. Hangtod nga nibabtos ko. Nagbalik lagi mo. Wa lagi may magbalik. Nagpinasayloay na lang mi. Kalimtan ko unsa may nahitabo sa niaging panahon. Kana lang. Kalimutan ha? Iga no? Human sa tanang pagbaboy nga gibuhat sa imong ex. Saan nga na natawhan na? Randy? Papahimuslan yung kayog na. Dagbuhay pa lang daan. Sapal na. Kay baboy man siya. Wa may magbalik, okay? Friends na lang mi. Gusto lang ko og space, dudes. Kana lang. Ikaw good. Agad lang ko nimo. Kung sa'y gusto nimo. Ug kung makadesisyon ka na good, pahibaw alam niya ko. Maoy, brat. Bye. Alog-luwag lang ko sa akong dughan, Ped. Mga gusto ko mo inom. Buwan kape naman nga nag-cool off po ni Kuan, Rinrin. Diba? Buwi na si Rinrin, uy. Oh, Pero mo, nakita na ako. Lagi kay gayon. Sige nagkuyog si Randy, kanyang ex. Malipayon mo kasi sila, nagkuyog. oh, Barang udah kalitan si Rinrin nga pagkakita yan ako. Mukhang guilty. buwa naman kapin nga nag-call off ka. Kung saan dani? Sige, bata. Niya kita sa trabaho, dudes. Busy ang tindahan. O nga. Kaya sa abang din magsulti. Nga lugos ka maganing butagan ako. Mura ka magwa makailan ako. Mura mo kog, way labot ni mo eh. Magsulti lang unya ta. Mo-text ko nimo. Basta, pabuto na ko ang imong text. Aron magkasulti ta. Promise na? Magbalik na ta. Sure ka? Nga ano nakadesisyon magana na magbalik ta? Tungod kay ako natugkad. Nga mas bugat ka di ay alang nako. Kay ni Randy. Nagkabalik yung ta mo. Sa mo bungi kayon. Sorry, dudes. Sorry? Sorry?
Nakikool off ka na ako kay nakigbalik ka sa imong ex nga nipasakit nimo. Dudes, I'm sorry. Sorry. Kababae nimong dako. Nga nihimo ni ini. Ako gani, pag cool off na to, pura na akong mabuang. Halos idog ko na lang gani ang bino. Di palapos ko na lang sa dunggan ako ang kasabat ni mama. Halos ako na lang ikamatay. Ang kasakit ka nakikool off ka na ko. Dudes, Huwag lang ko magpakasa sa tong relasyon. Isaw na huna lang. Huwag yun. Kaya naglikay ko makasa sa tong relasyon. Nimo. dudes. Friend, magbuwag na lang kita. Ako na yung desisyon. Makigbuwag na ko nimo. Dili na ako mudawat nimo. Balik na lang ni Randy. Dili na ko nimo. Afraid to hold you. I'm afraid of your touch. Manguyap ka na ako? Himuon ko ni mong panakip butas ni Renren? Tabangin lang kung makalimot na yun ni Renren. Sayod ko man tingali sa rason kung anong ako siyang gibuogan, di ba? Gusto naman ang akong desisyon, di ba? Naluibit ako sa imong kitangatan sa mga kamot ni Renren, uy. Nasakitan sa tiyak ko para nimo. Nagtarong kagod sa inyong relasyon. Please, Lisa. Tabangin ko. Nagkagusto sab ko nimo, Dods. Ang kunon ko na. Og andam ko ikong tabangan. May kalimtan mo lang si Renren. Og manghinaot ko nga unta. Mausab ka ng imong buhaton. Hikalimtan mo siya sa hingpit. Lisa, salamat. Dahil hindi ka salamat. Dili ka magmahay sa imong pagdawat ako. Dili ka magmahay. If I keep on talking now, the start. Pila ra may sugilanon, mag 5 years na mi karon si Lisa. Isip magtiayon, kauban ang duha na mong kanak. Buotang inahan og mapinanggaong asawa og inahan si Lisa. Wa gyud ako magmahay nga kaniya ko itakli ang akong gugma nga alang unta kang Renren. Si Renren karon, si bisan kinsa na lang lalaki ni Tumpa. Kawa may ni seryoso niya. Kaba sa tingali. Dinilang kutob, daghang salamat, RMN. Mao ka mga hikalang kaagi ni Dudes nga taga Bunga, Toledo City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regulahan, If I Keep My Heart Out of Sight. Ang maong kaagi, kibahatan udo sa radyo ni Mira Luna Tupalat, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga hikala, mga suking tipaminaw, kinasikasing kong gidapit sa pabada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Nabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong una-una. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini
ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mariel, 29 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Last na lang ni guys! Comment na dahin mo og mine! Okay, yours na, Miss V! Everyone, thank you kay ninyo. Next time na pod. Good night! Hay! Nahuman na gyud. Ikaw na bahalag sort anak day ha? Asa day ka? Manigarilyo sa ako dihas gawas, uy. Oy, day, kapila na gud ani mo ka stick. Nahuman na lang kog sort sa tanan, pero ikaw ni sige gyapon kag sigarilyo diha. Ay pasagdi lang gud ko, good. Bao bitaw kang tagsara kong manigarilyo. Tagsa lagi pero grabe sad kaayo no. Stress lang. Utok ra gyud na nimo day, nga moingon ka nako nga makalma ka basta manigarilyo ka. Tinuod bitaw? Nahuna ra lagi na nimo. Ay, hindi na lang ta maglaris anak, uy. Ay, tuod, malakaw ko ugma ha. Ha? Asa man ka? Nakoy date. Ha? Kinsa man? Secret. Yay, lain na sad na. Medyo oldie na siya pero madapa man. Ay, maya ni mo day. Di gyud mabuhi og way partner, oy. Da, bahala ka. Basta pag-amping lang ha. Okay, Day. Thank you. Oh, mas gwapa man di ka sa personal, uy. Nong, basin bayag minyo ka ha? Dili lagi ko minyo. Na ako'y mga nakapuyo, pero wagid ko maminyo. Maong, sige na. Sugdan na to kay ginamhinam na ko ni mo. Maria. Nong. Maria. Unsa? Wa na mo chat nimo? Wa naman. Ah, grabe sad kay ka makadagmanong niya good. Mura magtiguang na gid kaayo. Mo tingali nga wa na magparamdam nimo. Da, bahala siya oy. Tagkaglaki ah. Yati ra good. Ay ako kingna nga mangita na sa kaglaing ika-hook up nimo. Why not? Ala no. Day, masakit na gyud ka anak kadugayan simbak ko. Simbak ko ka oroy diha. Ay, nga naman iwi. Hangtod karon na pa man gihapon ko tong hais sa akong binuang sakit. Dili ka ko maptos. Na, niyapag na. Kailan man di ka kaadlaw nga Adelaide? Mak, usa na kasi mana. Patay. Uy, pagpapiti. Uy, anong pagsiguro? Ha? Day, kumusta man? Ay, salamat taon. May gani kay negative ra. Kulbaan lang ko da. Saon na lang kung namabdos pa ko no. Saan man ako pagkahibaw kung kinsay iyang amahan, di ba? Nyabag na dyan ka, uy. Paminaw kong tambag. Mauna, kasi sige mong kag ambak-ambak og laing-laing lalaki. Unungin na lagi na ba? Nauntay lalaki nga mutarong nimo dili sad ka. Kinsa man, Marlon? Kinsa pa man di ay? Dili lang gyud siya ingon anak kay turhaan. Pero dako ka siya gusto nimo day. Day? Na, nagyud ka ang mga lalaki nga wa ka makasiguro. Basin kinsa lang sa mga babae ang gipanghilabtan ana. Ah, bahala gyud ka diha. Mo resulta ra man gyud ng kabuang nimo ba? Day.
gihapon ko duawa sa kong binuan nga sakit. Mag-usa naman lang kabuan. Nga regular man ang taning akong duko. Nga naman kaha ni? Recorded by X Thunder Gaming. Dito na ko magsugod og kabalaka. Kay musa na kabuan, pero wa man gihapon ko duga, nga imbis regular man unta ko. Sa akong kabalaka, Diyos ba na ako og piti, aron pagsiguro, pero negative na gihapon. Tungkol ka yaw, may disagsuto na lang si Marlon, aron dili na magsigig ambak-ambak og laing laki, pero nagtalaw pilkan. Pamagyapon ko duawa sa akong menstruation. Unya. Nga naman eh. Kailain magpahuan eh. Nga nung lain man kay nagpahong akong white blood nga discharge? Kung magpa-check up na lang ka, aron sa pagsiguro. Di ko eh. Kung sa ko'y gipamati, okay raman ko. Pero, di lagi, okay ra ko. hala, sige God, ikaw. Kung magkinalan ka na ko, inalan ko, ha? Oh, Marlon. Salamat. Ha? Di tama madan sa paglakaw ron? Oh, daghan kami order sa mong shop good. Kinahanglan nga ma-deliver ni namo dayon rong adlaw kay anong kun man pud ang kita. Oh, nala, sige, okay ra. Kasabot ra ko. Daghan pa masagog, daghan pa magong laing adlaw, God. Mag-set lang niya tag laing adlaw. Sige. Salamat sa imong pagsabot. Ay, salamat. Nahuman na gyud ning adlaw. Lagi. Makapahuway ng gyud taon ta. Kadiyot. Oh, ngano ka, Mariel? Tempa, uy. Mag-CR sa ako, day. Moro magnaay ni kawa sa ako. Ha? Hala, kiduko na ko. May gawas na gyud taon. Maayo hinuon. Kay finally, giduaw na gyud ka sa imong binuan nga sakit. Lagi, uy. Lima ka buwan, wag gyud ko dugo. Grabe ha, sa kadili na. Mulang. Sa? Muda na kasi mana, unya, nagsige ng hapon mo dugo. Oo. Huwag na kuyawan ako kay hangtod ron. Pero di maghapon ko suga, uy. Bisan og hapit na nimo duha ka semana. Uy, kung mao ka na, magpa-check up na lang kita, aron sa pagsiguro. Human sa pelvic exam o pap smear, gisundan na to biopsy. Ang resulta, early stage cervical cancer. Ginoo ko? Unsa, Dok? Grabe kayo nga akong pagmahay sa mga nabuhat na ko sa una, nga gusto lang kong maglingaw-lingaw. Pero, wa maghuna-huna kung unsay pwedeng mahimong resulta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, matod sa doktor, maayo ra ko no nga na-detect ni og sayo pa, kay madara ko no ni og treatment. Pila man sa kabuwan ang treatment ani? Og unsa man ang klase sa treatment ang akong gikinahanglan? Ikaduhang pangutana, kinahanglan ba kong moagi og surgery? Unsa ang posibilidad nga mamaayo ko? Mobalik pa ka ako sa normal human sa treatment? Unsa man ang mas angay sa akong sitwasyon? Ikatulong pangutana, asa man ko ni makuha ang cervical cancer? Sa ako kang pagpakighilawa sa sayo pa na akong edad? O sa bisan kinsa nga lalaki nga akong nasuwayan? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Pila man kay magasto para treatment nako? Posible ba nga mag-chemotherapy o radiation? Makaapekto ba ang treatment sa akong matres? Pwede pa ba akong makaanak? O dili ba ni delikado nga makighilawas ko sa akong uyab? O kinahanglan sa akong magpa-treatment una? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mariel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological,
emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema, kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema, si atong Eileen Bathan ng mutambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, holding on to anger only deepens the wound. Kanang normal na masuko ta, pero depende na og how you express your anger. Kaya kung masuko kag mamusil ka diya, manumbag ka, whatever, that is below the belt na. Pero suko ka, debate, okay na. Kay balikon ako, we learn more to our indifferences. Dili sa mga buta nga, yango lang kadayon, bisag di ka nakauyon. Tungkol kaya ning sulti niya na, medyo inila nga tao. Di na pwede na ko. Ugwa ko kauyon, musulti ko nga di na mao. Ugwa ko kauyon sa kong gisulti, dayo, entitled to your own belief. Murang maglibati ta. Pwede ta mo sumbagay. O na siya, no? Ang atong magtatampo ka daw, si Manel, 29 years old, taga Cebu City. Regards mga taga Cebu City. Musta na ba rin atong mga kaila diya sa City of Naga, Cebu, si Victor Ababa. Naot nga nindot itong salidan na to sa paghigmata. Sabon ako great ning mga taga Butungan, Bagakay, Sibunga, o Denisa Ruel ug Monique. Engineer Arthur Villamor. Diya sa City of Naga, atong city administrator na. Musta na, engineer? I hope nga okay na ka. Okay, so Gilbert ug Marie de la Serna sa Talisay, mga Emphasis family, si Lourdes, Momo, si Arlene ug si Lee. Kisa pa may si Nestor ug si Linda Pasaylo diya sa Minglanilla. Ug mga kisa pa may Cebu City mo, no? Mga taga Cebu City, mga taga Banawa, si Winnie Baltunado nga na perming kuyog-kuyog ni Cebu Council of Lions Club President Gigi Ulis. Naot nga okay ra. Okay ra. Okay ra ang kinabuhi, no? Mga igsuon ng mga parente ni Dr. Pete Kausin Siliuna diya sa Barili. Mayong pagpaminaw ni Nilda, ni Gloria, ni Maika, ni Nati, ni Nancy, si mga Marinas family mayong pagpaminaw. Mga taga Inupakan dai, no? Pirmi ra ba na silang maminaw dira to? Lang Uloy Roble ug si Tony Kudira Didasi. Si Glicerio Galolo sa Cagayan de Oro City. Thank you very much, sir. Pirmi ko makadawa sa imong chat, sir. Salamat kayo sa makanunayong pagpaminaw sa atong programa. O mga taga Pilar Camotes, no? Si isa to, mga Burha family. Si Jess, diya sa Pilar Camotes. Nakanan ko na inyong lugar. At bang na Urmok. Yung ito mga taga Urmok sa unang panahon ko, no? Magbugsay na sila diya. At bang naman gina. Pero ang Pilar, at bang sa Urmok, kung sakop sa Cebu. Di sakop sa Liti. Okay, so, ang atong magtatampo ko na lawa, si Mariel, 29 years old. Punto medical, ubigay ni ng problema ni Mariel, no? May tag na pa si Lourdes de los Reyes Atok, kay ato ning pangutanon. Og siya pa man, si Cora Quijano. Mga ubigay ni nga kung mga kaila. Si Liway Intiensa sa Toledo. Musta naman dahil mo sa Toledo? Si Dr. Lud Musut. Musta naman mo sa Toledo? Hustin Basti. Mga taga-sugod Southern Leyte man sila, no? Musta naman dahil ang sugod Southern Leyte? Mga na dahil may karong mag-medical mission may dahil, ang maabot ng mga adlaw. Ako lang yan i-announce ni Dima District. Okay, so unang pangutana ni Mariel. Matod sa doktor, maayo ra daw nga maditik ni sayo pa kay madala ra ni og treatment. Pila man sa kabuan ang treatment ani og unsa man ang klase nga treatment ang kinahanglan. Depende na kung unsa man klase nga sakit ang imong gidiagnose sa imo Mariel, no? Kay kini magong pelvic examination og pap smear, magdepende man resulta sa biopsy o sa pap smear, no? So daghantag mga infection diha nga
makuan. Hopefully dili na siya sexually transmitted. So naman tayo mga yeast infection la, vaginal infection, vaginitis kung tawagon due to imbalance sa mga yeast o na mga bakterya na napita nga dili pod medyo hygienic kayo ang ng tungdan nga babae. So this can cause swelling, itchiness, and discomfort ng napita. Balikon ako, could be due to bacterial, viral, or parasitic, fungal, mga kuan. O the worst scenario, sexually transmitted, no? Pero I'm not saying sexually transmitted ning imo, no? So mao na nga kinahanglan nga magpa-examine gyud, no? So kung fungal infection na ni, akong mahinumduman katong mga antifungal medication sa may akong hinumduman mga miconazole miconazole tumo na akong mahinumduman, no? Dili kay ko pamilyar ani mga antifungal ingon ani kay diri ni ang akong routine nga trabaho kada adlaw, pero nakaibalo lang gyapon ta ni ani, no? So properly diagnose good ang sitwasyon para nga guided po ng doktor unsa may hatag nga tambal sa imo. Hopefully ubigay ni ang ni-examine nimo isa to ni siya si Mariel ubigay ni kay expert mo sila ni ano mga problema ha. Sunod nga concern, kinahanglan ba kung muagi og surgery? Depende sa diagnosis. Kung kailan na ba edad ni Mariel? 29, bata pa man kakayo Mariel, no? I don't think so nga na advisable pod nga mo undergo ka og hysterectomy pananglitan or whatever. Kung mahimo lang ma-save ang imong internal sexual organ, uterus, fallopian tube, ovary, napakay chance nga maka-reproduce or ma-pregnant, no? Kinahanglan mo agi og surgery, depende sa diagnosis sa doktor. Unsa nga posibilidad nga maayo ko, mabalik ka ako sa normal human sa treatment? Yes, why not? Unsa man mas angay sa akong sitwasyon. Close sa follow-up with your OB-GYN and then laboratory workup. Magdepende kung unsa resulti sa biopsy o pap smear. Sa asa man ko nakuha ang cervical cancer, mao ang diagnosis, no? Ang kini mga malignancy daghang kay mga theory nga mao hinungdan nganong naa siya mo just like any other tumor sa lawas, daghan mga rason nganong naa siya. So ang tawag aning problema ha is a case to case basis, no? Kung na-diagnose ka nga naay malignancy sa imong cervix, ang ubigay ni doctor mo decide ani kung angay ba kang operahan or madara ni siya og other form of treatment, no? So kung maoperahan ka nya decide siya nga hysterectomy meaning removal of the uterus, no? So, wala na gyud chance nga mubuntis pa, no? Kung wala na uterus, wala na fallopian tube, labi nag-ovary, no? Ang sa may term manina, salpingo o ooprectomy. Hysterectomy, salpingo o ooprectomy. Mo mga term sa mong bigay ni sa una. Og kung diin man ka makakuha ni ani, daghang mga posibilidad. Sa asa man ko nakakuha og cervical cancer sa ako kahang pagpakighilawas sa sayo pa kung edad o sa bisan kinsa nga lalaki nga akong nasuwayan. Well, with this statement, Mariel, posible nga this could be sexually transmitted, no? So may mga sexually transmitted disease nga makuha mo kung multiple sex partner ang imong experience. Syphilis, gonorrhea, chancroid, so mga possible nga mahitabo. Unya kung multiple sex partner ka, high risk pod ang posibilidad maka-develop kag mga cervical problem. Plus, imong hormonal production, mapiktuhan, estrogen, progesterone, this will add on to the sitwasyon. Pila man kahay maggasto? Well, depende kung private or government doctor. Posible ba nga chemotherapy ko o radiation? Possible. Akong balikon, depende sa imong attending OB-GYN. OB-gynecologist ang imong duulon nga doktor, no? Makapekto ba ang treatment sa akong matres? Pwede ba ko makaanak? Kung wala, diri mo ba imong matres, pwede pa ka makaanak. Pero kung mudesider ang doktor nga i-remove ng imong matres, kung ko nga, wala gay posible nga mabuntis pa ka, no? So, naka-history nga multiple sex partner ka, you are at high risk to develop this kind of problem, no? Kay high risk man ang imong mga sexual activities. Ug dili ba delikado nga makighilawas ko sa akong uyab? O kinahanglan ba sab kong magpa-treatment ug una? Well, depende kung
ang imong sakit is sexually transmitted, kung makigilawas ka si mong uyab, dako kay tsansa nga matakdan siya, na? Example, gonorrhea, syphilis, posible siyang matakdan. So kung magpatambal ka, na kay every now and then sexual contact with your uyab, mo recommend ko nga kamong duha ang magpatambal. Otherwise, kung ikaw ra nga imong uyab wala nimo gipa-diagnose, wala nimo gipatambalan, o nagsige kag treatment nga imong uyab wa, posible nga come and go ang problema. So mo na ako ika-istorya nimo. Hopefully ma-treated niya as soon as possible time. So what time mga possible treatment ani massive antibiotic kung naman gani. Pero kung ma-confirm yun nga cervical cancer ng imong depende kung stage 1, 2, 3, and 4, wa pa ba man ni makametastasis? Metastasize is a medical term which means mulamay na nga to sa other organ sa lawas sa tao ang cancer cells, no? Pero kung naapada inside to, naapada in place sa usa ka lugar, dali ra na siya o inunta, dili kayo problematic. Pero kung makametastasize na, medyo komplikado na gyud ang sitwasyon. So hinaot nakasabot ka sa kung hospital ni mo Mariel o nga to sa uban nga mga babae nga naay mga cervical problem, go and see an OB-GYN with pelvic exam, pap smear, para nga as soon as possible time ma-discovery kung naa ba kay problema sa imong internal sex organ. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga RMN program. Taas ka na greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.